example ng tao. Kasi hindi pa kayo successful eh. Use other people's story. Huwag mo na ikaw, may kasama kami. Kunwari ang kausap ng OFW, tandaan mo yung mga kwento ng OFW dito. Gamitin mo sila. Yung kwento nila. May kasama kami dito, kauwi lang po galing Saudi. Umuwi po dito kasi natuto yung online marketing na ginagawa namin. Magtuturo ko sa inyo. Kaya lang para maging part of it, para matuto kayo, maituro namin sa inyo, kailangan maging part kayo ng community namin. Saka mo ngayon sasabihin, paano mo ba maging part ng community? Ito po yung choices mo. A, B, C, D, E. May associate, may builder, may consumer. Meaning, bago mo pinakita yung marketing plan, pinakita mo muna yung value. Yung kaya mong i-offer sa kanya para magbago ang buhay. So, ibig sabihin, bago yung marketing plan, parang ganito, pag kumain kayo, di ba? Sa mga fine restaurant, meron tinatawag na appetizer. Di ba? Ano yung appetizer? Pampagana, pampatakam. Kasi tayong Pilipino, sanay kagad tayo sa ulam at kanin. Sa ibang bansa, pag kumain ka, may soup muna, may appetizer. Ganun din sa kausap nyo, huwag nyo muna susubuan agad ng ulam. Appetizer. Just kwento muna kayo. Natingin nyo sa kanila, sabihin nyo sa kanila kung yung value na may bibigay nyo by joining Ascendra. Tutulungan para maging entrepreneur, para makauwi for you. Tutulungan nyo sila na kahit part-time, pwede silang pumunta, kahit online. Mga tipong magic words like, ma'am, alam ko pag natutunan nyo itong business na to, naniniwala ako na hindi na kayo magkatrabaho na malayo sa pamilya niyo. Kasi mga OFW, ang values niyan, family, time, homesick, yung Pilipinas, kahit ganito yung Pilipinas, mas gusto pa rin natin dito sa Pilipinas. Paano kung ang dating na ibibigay niyo sa kanila, yung value ng Ascendra, ang makakapagpauwi sa kanila, ang magbibigay sa kanila ng magandang income? Hindi ang dating ng Ascendra, hindi natin binabaliw sila sa marketing plan, binabaliw natin sila sa value na kaya natin ibigay. Kasi meron tayong training program, maganda support system natin, may mentors kayo na sanay na paano ginagawa ito. Marami tayong kwento na pwedeng gamitin na makakakonect sila kasi sila mismo OFW at yung mga napauwi natin dito, OFW. Tulad nila Jerlyn, right? Sila Marian, dami pang iba. Yung partner ni Rocky, si Marisa. Oh, ang dami yung kwentong gagamitin. Marlon, ang dami. So marunong kayong kumuha ng kwento. Kaya sasabihin nyo lang, ma'am, kayo din, pwede mo ganun. Ang importante lang matuto kayo. Gawin nyo yung first step. Maglakas ng loob po kayo na magtiwala kayo sa amin. Pag-aralan nyo kami mabuti. Ma'am, madali lang mag-decide. Pwede natin kayong maging part nito by joining us and become a partner. Mamili lang po kayo sa mga packages nito. Tingnan mo, bago ko siya kinausap sa marketing plan, pero yung mga words na ginamit ko, palagay mo, makukumbinsi kita. Hindi pa ako naglalatag kumbinsido. Pero, bakit ako ganun? Kasi, tagal ko na eh. In other words, kayo din, gagaling kayo ng ganito. Pag tumatagal kayo, pag marami na kayo nakakausap. Darating ang panahon, sanay na kayong kausap OFW. Darating ang panahon, kahit phone call, kahit walang papel-papel, kaya nyo nang mangumbinsi, kaya nyo nang magpa-part-time. Ay, kaya nyo nang magpa-paging. Dati, kailangan pa ng slide. Kailangan mo pa ng slide sa phone mo. Yung share with. Share screen. Share screen. Darating pa nung kahit walang share screen, ganito lang. Okay, video call lang. Verbal lang, nakakapagpapay. Pag sinabi ng mga prospect, paano po ba yan? Pag ang mga tanong sa ng prospect mo, paano ba yan? Paano ako sasali? Yan na yun. Pag nag-join ba ako dyan, anong pagkakaiba niya sa ibang networking? Yan na yung gusto na niya pag may mga ganun na. Paano ba magsisimula dyan? Paano pagka wala akong pera? Ma'am, pwede kayo mag-start sa pinakamura, 8.5 muna. Saka na kayo mag-apply. Yun yung mga buying signs. Paano kung wala akong time? Sabi mo, ma'am, nandito ako, full-time ako. Magbabado ka lang ng kausap sa akin. Bigay mo sa akin yung mga friends mo. Ako kakausap. Bigay mo sa akin ngayon. Tatawagan ko ngayon. Gets niyo ako? Kasi yung prospect mo, hindi naman siya ang kakausap sa prospect niya eh. Pakita mo sa kanya na yung mga una niyang mga prospect, yung unang 10 niya, sabihin mo sa kanya, ma'am, ako kakausap sa 10 prospect mo. Pag nag-join ka sa amin ngayon, bumili ka, whether associate, builder, hanap ka ng 10. Bukas, ma'am, kausapin ko pa isa-isa yan. Pag wala ako na-convince yan, ma'am, solid ko pera mo.
Tapos dasal ka sa gabi sa atin. Ganun dapat ka sa lakas ng loob niyo pag nagko-closing kayo. Ganun ka dapat katiwala, ma'am. Pakausap mo sa akin yung 10. Pag walang nag-pay in dyan sa 10 na yan, susoli ko pera niyo, ma'am. Pero ganun ka ka-confident kasi kada 10, merong isa. Numbers game eh. Huwag mo sabihin na ganito, ma'am, matapin ng 2. Sa 2 yan, imposibleng walang mag-pay in dyan, ma'am. Sorry. Wala talaga, dadalawa yun eh. Dapat minimum, 10. Ganun kayo ka-confident, ganun kayo magsabi sa prospect nyo. Di mo pag nag-pay in ka ngayon, pag nag-decide ka ngayon, bato nyo sa akin yung mga kaibigan nyo, open-minded, gusto na ganitong negosyo. Bigyan niyo po ako ng mga kaibigan niyo na katulad niyo rin, open-minded, ma'am. Sa words na sinasabi mo, nasasala mo na kung sino yung kukunin niya. Ang iisipin niya, ang kukunin niya sino? Open-minded, negosyante, gusto mag-part-time. Ipag kinausap mo yon, ang taas na ng batting average mo kasi pinasala mo na sa kanya eh. Sinabihan mo ng, hindi mo sinabihan ng kumuha ka lang basta-basta, ma'am. Hindi eh. Sinabi mo sa kanya, ma'am, yung masisipag ko, yung open-minded, yung katulad niyo na gusto mag-negosyo. So hindi niya alam, nasasala na niya, kaya ang lakas ng loob mong sabihin na ano, ma'am, pag walang nag-join dyan, susoli ko pero. Pero hindi niya alam, in-screen mo na. Kasi ipapaharap sa'yo, pinili na niya. Gets niyo ako? Yes. Huwag mo sasabihin na ma'am, kahit sino-sino pakausap sa akin ba, yung masisipag. Palagay niyo talagang matindi pangarap katulad niyo. Tsaka pag kinausap kayo, pag ginagawa ko sa mga tao yan na katulad niyo, soli ko pero niya pag wala akong nakumbinsa. Tapos yun. So, pag may kinausap ka, ganun din ang script mo rito. Hindi mo naman kailangan magbago ng script. Ganun din eh, ma'am. Dito sa amin na pa nagbago ang buhay. I know, kapag kayo nagkaroon lang ng chance sa matuto para mag-negosyo dito sa Pilipinas, hindi na kayo magiging OFW, uwi na kayo dito. Kaya lang ang choice. Wala kayong choice eh. Wala kayong alam na negosyo. Nandito po ang Center International. Tulungan kayo mag-negosyo. Kahit nandiyan kayo sa Saudi, pwede kayo mag-part-time, online. Ang dami na pong umaman. Ang dami na pong nakauwi dito OFW from Saudi. Si Marnie po, si ganito, si kwento ulit. Yung binanggit ko kanina, ulitin mo lang. Ma'am, pag nag-decide kayo mag-join, tutulungan namin kayo. May mentor po ako dito. Bihasa, expert sa ganitong negosyo. Kaya lang, para maituro ko sa inyo yun, kailangan po magbiging kabilang kayo sa community na. Paano po ba mapabilang? Ito po yun. Kwento ka, A, B, C, D ulit. Kwento ka, turbo, sandali lang. Mas ganito lang, ma'am. Pag nag-decide ka, simple lang. Ang assignment ko sa'yo, sa ganda ng negosyo ko, hanap ka ng 10 tao na masipag, na may pangarap ka tulad mo. Na hindi kung gusto mong magkaroon ng negosyo kahit part-time, gusto matuto. Yung mga mother na gustong mag-support sa children nila, bla bla bla. Hanapan mo ko ng ganong 10. Pag wala ko na kambasa, solid ko. Amen. Di ba? Ulit dito. Tapos ma-realize nila after 10 presentations, galing ni upline, kami pala nagsala para sa kanya. May kasi yung ibig sabihin. Yes. Ano mahirap sa network? Sabihin nyo na sa nafo-frustrate ka lang. Ang mahirap yung kargador ngayon sa pier. Ang mahirap yung construction worker ngayon na kahit tumuulan, trabaho. Ang hirap yung naka-rider ka kahit tumuulan, di-deliver ka, naka-grab ka. Nag-gets niyo ako? Yes. Ang mahirap yung kailangan nyo maghanap ng trabaho na yung magiging trabaho nyo yung tinatawag na blue collar, yung tinatawag na hindi professional na trabaho. Kailangan nyo mag-survive. Kailangan nyo alam mo na physical, yun ang mahihirap. Eh dito nyo gagawin nyo, kanya-kaya ng ganyan sa habo, kanya-kaya ng ganyan sa phone nyo. Gaganda nyo, okay nyo. Ang mahirap yung nasa labas. Ano mahirap sa networking? Ano mahirap sa assembly? Ang ganda ng office yun, naka-aircon pa kayo. Ang mahirap yung nasa labas yun, mainit na nagtatrabaho ka sa labas. Mahirap yung trabaho ng konduktor. Yan ang mahirap. Mahirap yung pahinante. Mahirap yung umaakyat ng tore para maglinis ng window. Dito hindi mahirap. Tayo lang nagpapahirap, akala natin mahirap. Pero hindi. Bigyan niyo ako ng negosyo, ng gagawin mo. Usap ka lang ng usap, kikita ka. Kasi ginagawa mo lang naman usap eh. Ano ba ginagawa ko sa inyo ngayon? Usap. Nagpo-push up ba tayo? Nagko-construction ba tayo? Nagmamason ba tayo? Nagpapala ba tayo? Hindi. Usap lang po. Sabihin ko sa inyo, anong negosyo yun?
Nasa cellphone kayo, nag-online kayo. Usap lang eh. Ano mahirap dun sa usap? May kakausapin ka. Sasakit ang lalamunan mo sa dami. Pero madali pa rin yun kumpara sa nakabilad ka. Gets nyo ako? So go out there. Trabaho kayo. Gusto nyo yumaman. At least 10 to 12 hours kayo kumakausap ng tao. Every day. Hindi pwede ditong 8 hours. Ang 8 hours bagay sa empleyado. Hindi tayo empleyado eh. Negosyante kayo. Kung ang galawan mo pang empleyado, dapat ang kita mo pang empleyado rin. Huwag ka mag-expect na malaki dito sa asin. Pero pag ang galawan mo minimum 10 to 12 hours ka naka-online. Kung hover ka, online, 12 hours. Kung may oras manggat walang 12 hours, wag kang hihinto. Bukas ulit, bukas ulit, bukas ulit. Tandaan nyo, yung batong malaki, kahit gano'ng katigas, kahit na ang tulo ng tubig, paunti-unti lang, basta tuloy-tuloy, mabubutas at mabubutas yung matigas. Yung milyon, parang ang hirap, pero tuloy-tuloy ka lang, bakbakin mo lang ng bakbakin. 12 hours ka lang ng 12 hours. Lalaki ang grupo mo, lalaki ang left leg, lalaki ang right leg. Kikita ka, makakabutas ka rin ng milyon kahit gano'ng katigas. Yes. Basta, consistent ka. Basta tuloy-tuloy. Tingnan mo, yung bato, papatak. Bukas ulit, papatak. Ano mangyayari doon? Para mabutas yung bato, kailangan Consistent. tubig. Paano mo makukuluan? Tuloy-tuloy Subukan yung mo, patay apoy. sindi. Yung kalan, patay sindi. Kukulo? Hindi. Hindi. Pero yun, kahit mahina lang yung apoy, basta naka-on yung apoy, kukulo yun. Yung milyon para sa isip niya, parang ang hirap, parang ang laki, parang ang tigas, parang impossible. Pero consistent ka lang. Bubutas at bubutas at bubutas. Eh, wala mahirap dito. Kaya enjoy nyo. Sabihin mo sa sarili mo, napakapalad mo na nandito ka sa ganitong klaseng platform. Buti hindi ka tinawag na construction worker, hindi ka tinawag na janitor, hindi ka tinawag na MMD. Buti ang calling mo rito. Binabaliw niyo yung OFW. Buti nga hindi ka naging OFW. Gano'ng kahirap maging OFW? Buti nandito kayo sa assembly. Na kayo mga bata, galingan nyo rito. Yes. Kung may gagalingan kayo dito, ang babata nyo, ang age nyo, yung energy nyo nandiyan. Kaya ngayon, kinakailangan huwag matulog. Di ba? Kailangan mata. Saan na kayo matulog? Pag namatay ka, habang buhay ka. Huwag kayo matawag. Tsaka walang namamatay sa hard work. Nobody dies by hard work. Yes. One becomes rich by working hard. Work hard. Kami nga wala ng boses sa kakausap. Lagi may isipin, negosyo ko dito, kumausap lang. Hindi naman negosyo. Kumausap lang. Saan kayo makakita ng ganang negosyo? Kakausap ka. One. Hinaman mo. Saan mo gagalingan? Sa labas. Kahit gano'n ka kasi paglabas sa labas, kung minimum wage ang kita mo, hanggang doon na lang hindi ka magiging milyonario. Pero dito, pag sobrang sipat, so una maliit, pero palaki. Kung pango dito. Okay ba? Yes. Hataw tayo, ha? Happy 26, dapat may mangyari talaga. Yes. Naka-ano pa oh. Naka-training pa oh.